alhamdulillah, nabanggit po ng aming tagapagsalita, kami po ay nandirito hindi po upang kayo ay akayin sa Islam. Okay? Ang tanging trabaho lang po namin, yung aming grupo, ang aming trabaho, ang aming layunin, bakit kami nandito sa inyo, ay upang iparating lamang sa inyo kung ano nga ba talaga ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya hindi po kami naparito upang si brother, si sister ay kayo ay pag-Muslimin, hindi. Subalit, kung sa mga narinig ninyo na mga tatlong nagsisigwapuhan na artista na tagapagsalita dito kanina, ay nakita ninyo, nalaman ninyo na ito pala yung totoo. Kasi dyan din po kami galing. Bago kami mag-Muslim, hindi naman agad-agad na kami magmumuslim. Unang-una, siyempre, binigyan kami ng babasahin. Actually, sister, mayroon po tayong pamphlets sa sasakyan, inshallah, baka pwede nating halugugin. Okay? Para mabigyan po natin sila ng babasahin. Okay? Okay, so ngayon siguro mamaya ka na mag-last, no? Pupunta po tayo dun sa open forum. Okay, question and answer, inshallah, paglilinaw sa mga nasabi ng ating mga tagapagsalita. Ito na po yung time, sabi nga nila, yung pang-anim na paniniwala ay yung paniniwala sa yung pagtatakda. Na ito yung tinakda ng Panginoon ng Allah na tayo ay magkita-kita sa hapong ito, at ito na rin siguro yung chance ninyo para maliwanagan. Magtanong po kayo. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Gaya ng sabi ng brother kanina, bibigyan po natin ng kasagutan niya Allah Sheikh kung nandiyan po kayo. Si Ustad Faisal, Imam Jamil, siguro dito na lang kayo sa harap dahil kayo yung aming babatuhin ng katanungan, insyaAllah. Kaya meron kayong extra dyan na mga puwan. Papaupuin natin yung 3-4 na hurado. Si Imam Jamil, Ustad Faisal, si Sheikh Hamud, saka si Salarin, Dawa, Hidlang Dawa. Okay? MashaAllah. Okay, magtanong lang po kayo, huwag po kayo mahirap, kahit sabihin nyo na yung mga, bakit yung mga Muslim na yan masasama, bakit yung mga Muslim, mas matutuwa pa po kami. Mas matutuwa kami kung ang inyong katanungan ay mas, alam nyo, masakit para sa inyo. Mas matutuwa kami. Bakit? Kasi maipapaliwanag namin sa inyo na tamang pagpapaliwanag kasi meron po tayo ditong attorney. Okay? Meron po kaming kasama na pinag-aralan ng Islam sa loob ng halos umabot sa ng 7 na taon. At sa Islam siya po yung nagbibigay ng batas ng hukum. Kaya pag halimbawa, sinabi mo halimbawa, o yan brother, bawal. Tuwa sa amin, hindi. Siya yung may karapatan na magbigay ng magbabatas dito, okay? Isamaris mo na lang? O mamaya na lang? Hindi. Isamaris mo natin. Sige. Isasamaris po yung tinalakay, inshallah. Siguro pahapyaw-hapyaw din lang, inshallah, bago tayo pumunta sa question and answer. Okay, kumain lang po kayo, huwag kayong mag-aalak kasi kami gutom na rin. Okay lang po. Okay. So, mashallah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, habang nag-iisip yung mga kababayan po natin ng kanilang mga itatanong, kasi alam ko, nagpipili sila, ano kayang magandang tanong para makuha ko yung premyo? Oh, di ba? So, inshallah, at naghahanda na rin yung ating mga tagapagsagot sa mga katanungan. At ilamang muna pong bibig kasi babanggitin yung ating mga natalakay kanina. No? Unang-una ako si Abdul Wali, ako po ay tubong Alcala, Pangasinan. So mashallah, yung pong mga, unang-una para malaman po natin, ano, para ikang ay may pakilala ko po sila sa inyo. No? Napansin niyo yung mga damit nila, yung tatlong nagsalita kanina. Napansin po ninyo? Yan. Ano nakalagay doon? 3 days dawat training. So, mashallah, kasi katatapos lang po namin na gumawa ng tinatawag natin na pagsasanay kung paano namin maipaparating ng tama ang mensahe ng Islam. So, alam nila, kung meron man po kakulangan yung kanilang mga sinabi kanina, ito yung pagkakataon natin para pupunuan po yon. So, kung ano man yung mga narinig ninyo kanina sa mga sinabi po nila, pwede nyo yung itanong yan. So, inshallah, ay
tinatawagan ko na po yung tatlong kasama po natin dito. Sana si Ustaz Faisal. Si Sheikh Hamud. Halika na po dito kasi sige na. At si Sheikh Ustaz Jamil. Yalla, padali Sheikh. Yalla. Saan si Ustaz Jamil? Ayan, ito si Imam Jamil. Ito yung artista ng Islam. Kung nakikita nyo si Pure Pascual, nandito siya sa inyong harapan. Kaso nga lang, ha? Malayo siya, nasa Maynila siya. Manya kami labat, si kami kasi talagang manya kami lang. Meron nang nagtanong kanina, bro. Ang tanong po kanina ay bakit, nasaan? Actually, tatay, kasi napakaganda ng katanungan. Bakit? Ano yung tanong? Ulit nga kasi gusto mong maulit Tinatanong ko lang po sir, hindi na paano ko masama. Gusto ko lang po malaman po kasi sir, na kasi sabi nila, ba't ang Muslim maraming asawa hindi bawal? Yung mga ibang buwan. Kaya gusto ko lang po maitanong po, ano po mga brother? Thank you po. Ito po yung regalo niya. Ang ganda ng katanungan, subalit wala sa akin ang karapatan na sumagot kasi ang aking asawa ay nag-iisa lang. Okay? Okay? Dapat siguro ang sumagot dito yung may mga more than one. Okay? Actually, yung ay tanong ni tatay is, siguro mas mainam na tanong is, bakit ang mga Muslim ay pwede mag-asawa ng isa hanggang apat? Yun. Kasi hanggang apat lang po. Pero, tingnan nyo mga sister, parang gusto nang makinig eh. Ayan. Ito yung paliwanag, no? Ating pakikinggan siya. Ha? Ilan asawa niya? Okay, so mashallah. So ang ganda-ganda po ng tanong. Akala ko hindi ako dun kasi hindi naman ako expert yan sa tanong na yan. Kaso sa akin pinasa ang mikropono. Okay. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kabayan po natin. So alam nila po na pangaganda, maraming salamat po sa inyong pagtatanong. At ito ay very common po na naririnig natin ng katanungan. Ano po? Pero pakikorek lamang po natin yung tanong. Ano po? Hindi po marami. Kundi ang tamang tanong po dito ay bakit ang mga Muslim ay pwede o kaya ay pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa. Okay? Kasi ito po yung pinagano. Kasi pag sinabing marami, hanggang 100 pwede po yan. Pero kung tatanungin po dito, unang-una po kasi, pag sinabing asawa, dito sa mga sister bago ko pupunta dun sa tanong, sasagot sa tanong, tanungin ko lang po kayo, pag sinabing asawa, ito ba ay legal o illegal? Illegal daw, sabi ng sister natin. Walang pinag-iban bahay-bahayan. Ibig sabihin, laro lang yun, di ba? Kaysa dun sa bahay. Pag sinabing asawa, legal o illegal? Legal. Yan. So, linaro lang po natin magkaiba yung asa-asawa o at yung asawa. Pag sinabing asa-asawa, ibig sabihin illegal daw, sabi nila ng mga sisters natin, ano? Okay. Bakit ang mga Muslim ay pinahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa? Mag-asawa, ibig sabihin, legal. Unang-una po, inshallah mamaya si Sheikh ang magpapaliwanag sa inyo dito, dadagdagan niya na po. Unang-una po ay dapat natin na malaman at maintindihan na yung pag-aasawa ng higit sa isa ng isang Muslim ay hindi po ito obligado. Kundi ito'y pagpapahintulot lamang ng dakilang tagapaglikha. Okay? Upang mapangalagaan ng kalalakihan o mapangalagaan ang dignidad ng isang babae. Tingnan nyo sabi nyo kanina kasi pag asa-asawa ito ay illegal. Ibig sabihin hindi sila kasal. Pero sa Islam, pag sinabing asawa, pinahintulutan na at maging asawa, kasal po sila. Sila po ay legal sa mata ng Diyos at mata ng tao. So kapag legal, magsama-sama man yung kanyang apat na asawa, pupunta sila ng mall, wala po silang na sasagasaan o wala po silang nalalapag na batas ng tao at batas ng Diyos. Okay po? Halimbawa, tignan po natin dito, bakit ko sinabi na pangangalaga sa dignidad ng kababaihan. Tingnan po ninyo, sister, Yung kapitbahay ninyo,
ay kabit ni halimbawa. Ha? Ngayon, kamag-anak po ninyo naman yon, kaya lang, sa gano'n na kanyang ginagawa, yun pong kaya mga kamag-anak niya, proud po kaya kayo? Hindi lamang yung sa kanyang sarili ang kanyang ibinababa, bagkos buong pamilya niya at maging mga kamag-anak niya. Hindi po ba? Nasaan ang dignidad ng kababaihan? Pangalawa, tingnan po natin ha. Yung pangangalaga, kasi mamaya na si Sheikh yung iba. Pangangalaga sa kababaihan, dito lang po ako. Tingnan po natin. Sa Islam, dahil asawa niya, walang masasabi ang kanyang kapitbahay, hindi masisira yung dignidad ng sister na yon, yung babae na yon, yung pamilya na yon, yung kamag-anak na yun. Bakit? Kasal sila eh. Napa po natin? Kasal sila. Walang masama doon. Pangalawa, dahil dignidad ang pinag-uusapan po natin dito, kung nanganak, halimbawa, si Kakit, ha? Nanganak, si Kakit, ha? Pumasok sa eskwelahan, yung bata, binubuli ng mga kaklase niya. Sa buho, anak ng kabitin niya, kung ano pa. Di ba? Pati yung bata na walang kamuwang-muwang sa ginawa ng kanyang nanay, nadamay pa. Di ba? Ang pinakamasakit po dito, ito'y nakakadurog ng puso. Sasabihin ng nanay, halimbawa ay yung bata, graduation day nila o kaya yung ang kanto, yung pinaakyat sila sa stage. Ngayon yung bata na elementary o kaya naman ay kinder, nakikita niya yung mga classmates niya sa kasama ang nanay at tatay. Umaakyat sa stage. Ngayon tatawagin yung anak nung aakyat siya. Aakyat sila. Sinong kasama? Yung lolo o kaya yung tito. Diba? Ngayon, hindi ba makakadurog sa puso mo? Ay, bakit yung mga classmate ko, ang kasama nila si nanay at si tatay? Nasaan si tatay ko? Diba? Pati yung bata, nadadamay. Nasaan ang dignidad ng pamilya mo? So, sa Islam, ito po ay isang paraan ang pagpapahintulot ng dakilang tagapaglikha upang sa ganun ay mapangalagaan ang dignidad ng babae, kabaihan, at higit sa lahat, ang pamayanan. Kasi may iwasan dyan yung maritis. Magkita si maritis. Yung pagkikismisan ka. Di ba? So, yan po ang aking isa lamang ng mga kadahilanan kung bakit ang dakilang tagapaglikha ay ipinahintulot niya na mag-asawang isang lalaki na mayroong kakayahan na higit sa isa. Para ano? Mapangalagaan ang dignidad ng kababaihan. At insyaAllah, si Sheikh Mahmoud, siya po ang magbubuo sa mga kasagutan nito, insyaAllah. Pinapawisan ka na, hindi mo nagsasalita. Okay na po yung sagot? Okay na po? Okay po. Naunawaan po. Naunawaan na po ninyo? Yes po. Alhamdulillah. May regalo? Meron na. So, ibig sabihin, hindi po ito obligado ha. Pinakahintulot lang po. Baka mamaya pag sabi niyo, obligado pala sa mga Muslim, mag-Muslim na lang ako. Hindi na. At least nakakuha Okay. Suman tupod. Okay, si Mother. Okay, ito yung pinaka-common na katanungan. Sabi is, bakit daw bawal ang baboy? Ano po yun? Kainin o alagaan? Kainin. Bakit daw bawal kainin ng baboy? Siguro ilo dali ako. Maganda po yung katanungan ni Nanay. Bakit bawal kainin? Alagaan. Karni. Kami po sa Islam, sa Muslim, hindi po kami kumakain ng karne ng baboy. Sa kadahilan ng unang-una ito ay ipinagbawal ng dakilang tagapaglikha. Sabihin, sinabi sa banal na Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wal-khinzir." Pinakamalay po itong pahulugan at ipinagbawal sa inyo kainin o i-consume pagkain ng double dip na karne, pagkain ng dugo, sa kayong karne ng baboy.
Diba? So, ang basehan namin sa Quran. Ngayon, ano ba yung mga pagpapaliwanag pa ng iba bukod dito? Bakit bawal ikonsyong kainin ang karne ng baboy? Ang karne po kasi ang baboy po kasi ay isang uri ng hayop na kapag inumuya niya ang kanyang mga kinakain ay inumuya niya ito ng mabilisan at nilulunok niya agad. Hindi katulad ng ibang hayop na ninunguya ng matagal bago lulunukin. Dahil sa ito ay nilulunok niya ng mabilis agad, hindi na nadudurog ng maigi ang kanyang pagkain at nagre-resulta ito na pinamamahayan ng kanyang buong katawan ng iba't ibang uri ng uod, mga worms tulad ng trichina worm, roundworm, tapeworm na nagubuhay sa katawan ng tao na tatagal hanggat sa abot ng 40 years. At ang mga uod na to ay hindi namamatay sa loob sa sobrang init at hindi rin namamatay sa sobrang lamig. Talagang mamamahay sa loob ng katawan ng tao. Ito yung paliwanag ng ayon sa medisina. Hindi ito yung paliwanag ng patungkol sa Islam. Pero pinagbawal na po ito sa Islam bago pa matukwasan ng tao ang hindi mabuting dulot nito. So ito ay paalala sa mga tao na hindi lahat na nakikita natin ay pwede natin kainin sa ating sarili. Pangalawa, ang pagkain at ang pagkonsumo po ng karne ng baboy ay nakukuha natin yung ugali ng kinakain natin. Halimbawa, yung baboy, meron siyang ugali na nakukuha natin kapag kinakain natin siya. Diba, may kasabihan nga na, ikaw ay kung ano, base sa iyong kinakain. Diba? So, kung ang kinakain mo ay madumi, hindi malayo na madumi ka na din. So, kapag ang isang tao ay kumukonsume ng karne ng baboy madalas, na-adapt niya yung ugali na meron dito sa baboy. Ito yung nababawasan yung selos na meron siya. Ano yung baboy ay uri ng hayop na merong less ang selos niya kumpara sa ibang hayop. Ibig sabihin, ang inahin na baboy ay tinatakalan ng bulog na baboy at iba pang mga lalaking baboy na hindi nagagalit yung asawa niya, yung bulog na asawa niya. Di ba? Napapansin natin yun. Kung may galit man, bihira lang. Pero kadalasan hindi. Di ba? So ito ay nakukuha ng mga nagkukonsumo ng karne ng baboy kung saan nababawasan yung selos na meron sa kanyang sarili. Makikita natin yung anak natin, yung apo natin na may kasamang ibang kasarian, halimbawa babae yung apo natin, may kasamang lalaki, proud pa tayo kasi dalaga na. Di ba? Pero sa totoo lang ay nababawasan yung selos sa atin na sana ay nagagalit tayo kasi hindi maganda yun para sa mga apo natin na nakikihalo sa ibang kasarian, lalo na sa murang edad. So ito ay paalala lamang na ito ay sa side ng Islam. Kung baga ang sinasabi namin ay sa side ng Islam, nasa tao na ang pag-unawa kung bubuksan niya kanyang isipan, lalawakan niya kanyang pag-unawa na sa tao na yun. Ito ay nasa side ng Islam. Ito ang mga dahilan kung bakit bawal kainin ang karne ng baboy. So, sana po nakarating yung sagot. Bakit yung mga babae nakatakip yung mga mukha? Kaya nga lang, bakit kasi nakatikip ang init-init eh? Sister? So, regarding at sa ipansusulong nila niya ay actually, kautusan niya na Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, susundin nila ba't may utos at si kami. Bilang mga Muslima, bibi'i. Kasi akasulat imanad banal na Quran. Sa ikwantuhod Quran at pagkakapaliwanag Tagalog is, O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na mga babae, at sa mga mananampalatayang mga kababaihan, na isuot nila ang kanilang balabal na bumabalot sa kanilang ulo hanggang katawan, upang sila'y makilala bilang mga kagalang-galang na mga nanampalatayang kababaihan at upang sila hindi mapinsala. Bakit po mapinsala nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon? Kasi po, ito po ay proteksyon naming mga kababaihan. Proteksyon saan? Sa lahat po. Sa mga mata ng mga mapanuring mga mata ng mga tao, mga lalaki, di ba? Kasi bilang Muslima, bilang babae, nararapat lamang po na bigyan natin ng dangal ng kahihiyan ng ating sarili. So bilang pagsusot po ng ganito, ibig sabihin po is pinoprotektahan po namin ang aming sarili. At kami po bilang mga Muslima din is nararapat lamang na ang makakita lang ng aming
peklat, katulad sabi ni Brad, na kagandahan namin ay ang aming mga asawa lamang. Kaya ito po, una, utos ng Allah. Pangalawa po, ito ay protection para sa amin. Dahil kung iisipin niyo po, bilang example, si Maria, Virgin Maria na ina ni Jesus, alayhisalam, siya po ay nakasuot ng ganito. Kung nakikita niyo po yung mga imahe-imahe na pinuportray ng mga Kristiyano, di po ba? Nakaganito po sila. So, ibig sabihin po, katulad po ni Virgin Mary, ang pagprotekta niya ng sarili niya, ganun din po kami mga Muslima na pinuprotektahan namin yung aming sarili. So, inshallah po ay nakarating po yung sagot. Father. Okay, mashallah, napakagandang katanungan. Bilang Muslim, ano daw yung pagkakakilala natin kay Jesus? Okay, siguro si Ministro na lang ang kuwan dyan. So, inshallah, ano yung pagkakakilala ng mga Muslim kay Jesus Christ? So, mismo, napakaganda ng tanong. So, narinig niyo po yung tanong ni brother? Ano daw yung pagkakakilala naming mga Muslim kay Jesus Christ? No? Una sa lahat, linawin ko lang po, kaming mga Muslim, hindi po kami matatawag na Muslim kung hindi namin mahalin, sundin at igalang si Jesus Christ. Actually, pinapanatili nga namin yung original na pangalan niya Isa. Ibig sabihin, si Jesus, alayhisalam, peace be upon him, may address pa na sumakanya nawa ang kapayapaan. Kinikilala namin si Jesus base kung paano siya ipinakilala mismo ng Diyos na tagapaglikha sa marangal na Quran at kung paano mismo ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Sa Quran, binanggit siya na siya ay alipin at sugo ng dakilang Diyos na tagapaglikha. Siya ay alipin lamang ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha at sugo ng dakilang tagapaglikha. So, hindi namin siya kinikilala bilang Diyos, no? Na tagapaglikha, pagkos isa lamang siya sa dakilang sugo at propeta ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, at ang mga Muslim ang tanging sumusunod at nagpapanatili, no, sa mga turo ng mga propeta, maging si Jesus Christ na pinakamamahal ng mga Muslim. Kung mapapansin nyo, ang mga Muslim sa simpleng-simpleng bagay pa lamang, sa pagpapahaba ng balbas, nakakita kayo ng mga litrato, larawan ni Jesus Christ puno, kahit hindi siya yun, pero pag nakita mo yung larawan na walang balbas, sabihin mo hindi yun si Jesus Christ. Tama? Tama? Si Jesus Christ, may balbas ang mga Muslim. Nagpapahaba ng balbas bilang pagsunod sa mga propeta. Ayaw namin ng mga propeta. Kung paano magdasal si Jesus Christ, siya ay nagpapatira pa. Ang mga Muslim, kapag nagdarasal, nagpapatira pa. Si Jesus Christ, peace be upon him, siya ay sumasamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah. At si Jesus Christ, bilang panghuli, nabanggit sa Quran, na noong kanyang panahon, ganito siya mangaral. Sabi niya, Ya Bani Israel, uwang ka ng Israel. Sinugo si Jesus Christ ang ka ng Israel. Uqbudullaha Rabbi wa Rabbukum. Sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon, at ang inyong Panginoon. Innahu man yushrik billah, faqad haramullahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sino man ang sumamba sa ibang maliban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha? Jesus Christ, ganito rin siya mangaral. Sabi niya, sino man ang sumamba sa ibang maliban pa sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na ang Allah, faqad haramullahu alayhi al-jannah, ay pagbabawal sa kanya ng Panginoong Diyos ang paraiso, at ang magiging hantungan niya sa kabilang buhay ay ang impyerno, at di siya rito makakatagpo ng sino man na maaaring tumulong sa kanya. So ilan lamang yun, no? Sa nabanggit sa Quran, kung paano namin kinikilala si Jesus Christ, kinikilala namin siya base sa kung paano siya ipinakilala ng Diyos na tagapaglikha, at kung paano niya mismo ipinakilala ang kanyang sarili, at minamahal namin siya, sinusunod namin siya. So yun po, bilang mga Muslim. So inshallah may mga karagdagan pang si Ustad. Malinaw na po sa inyo yung rot? Okay na po yan? Okay na po? O kulang pa? Okay na? Malinaw na po? Okay, so next question na raw po. Okay na, okay na. Hindi, si Mother kanina, kasi may tanong po kayo kanina, Nay? Ibabandura dasal na Muslim na ralak bahala. Bakit daw sinisigaw ng mga Muslim ay Allahu Akbar? So, madali na lang po yun, ma'am, So, sagutin ko na po, direktahan na sagot po. Ang ibig sabihin po ito po yung katotohanan
na wala po tayong dapat kilalanin na tagapaglikha maliban lamang sa Allah. At tanging mga Muslim lamang ang nakakagawa nito. Kasi magsisimula sila sa kanilang pagdarasal. Ano sinasabi? Allahu Akbar! Gagawa sila na, makakita sila ng ikamay kahanga-hanga maliban sa Alhamdulillah o kaya Masya Allah, sasabihin Allahu Akbar. Ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Ang Allah ay dakila. Okay? Ang Allah ay dakila. Okay? Nasunod na po, nasagot na po natin, Mother. So, Siguro, sino ba yung mga hindi nakakuha ng mga non-Muslims? Ng regalo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan yan, bro? 7. Pwede tumayo yung mga non-Muslim na in-invite para yung hindi pa nakakuha ng regalo para mabigyan natin siya. Yung mga kuya, ate, isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayo po, meron na siya. 10. Meron pa na? Meron pa? Sige, siya. Okay lang. Siguro, i-distribute mo naman ang sister, din mag-call ka na lang para, inshallah. Tapos mo na, tama na yung okay, so siguro po tinatawagan natin dito ang ating mga sisters o pag-distribute na po muna itong ating mga regalo, ika nga, no? So, pang sa ganon, ay lahat tayo kasi mahirap ng gabihin po tayo, inshallah, para maaga tayo makauwi. Dahil alam namin na may mga trabaho po kayo at kami rin po ay yun. So, tingnan po natin yung mga itutuloy po natin mamaya itong tinatawag natin na question and answer. Ano po? So, isa-summarize po natin at bibigyan lang po natin ng mga karagdagang pagpapaliwanag kung ano nga ba ang dahilan kung bakit kami ay nandito sa inyong harapan. Okay po sa inyo, mga brothers. So, inshallah, tapusin lang po natin itong distribution. Ayun, yun, wala pa. Yan, para mabigyan po lahat. Okay na? Nabigyan na po lahat. So, yung mga hindi nagtanong, kaya ay pasensya na po kayo, ano ho? So, inshallah, itutuloy po rin natin mamaya, inshallah, yung question and answer. Okay? Okay, yun, meron pa palang dalawa mamaya na lang po yan, inshallah. Okay, so, bago po tayo maghiwa-hiwalay, o bago po natin tapusin yung ating programa, pero mayroon pang question and answer mamaya, sayang naman yung dalawa. Okay? Ay ating po munang ika nga ay dadagdagan o ika nga ay lilinawin po natin yung dahilan kung bakit kami ay nandito sa inyong harapan. So, tinanong po namin sa inyo kanina kung sino-sino yung mga naka-attend na. Okay na po ba? Nabigyan na lahat? Ha? Okay. Uy, meron pang dumarating. Allahu Akbar. Sige, paupuin niyo po sila, nanay. Paupuin niyo po sila. Ayun. Sige pa, maupo po kayo. Allahu Akbar. Okay, so sa mga huling dumating ay sana po itong mga mensahe na aking ipaparating sa inyo nawa kasi hindi nyo na po naabutan yung buod o yung kabuuan ng mga mensahe kanina. Bilang panghuling bahagi na po ito ng ating programa ay sa mga huling dumating, sana po ay pakinggan po natin yung mga mensahe na nais po namin iparating sa inyo. Ano po? At dahil hindi po ninyo narinig yung mga mensahe kanina, ulitin po natin kung bakit po kami nandito sa inyong harapan ay ang upang iparating sa inyo. Pero bago ako magpapatuloy kasi baka maya nadagdagan na, sino po dito yung mga nakarinig na dati ng mga mensahe o yung mga naka-attend na ng ganitong programa? Pakitaas po yung kamay. Si nanay, si tatay, kayo po. Dati 3, 4, 5. Okay. So, bali 5. Sa out of siguro, nasa 20 na po kayo siguro o hindi lang, mahigit. Okay. So, kung bakit nandito po kami sa inyong harapan ay upang iparating po namin sa inyo ang mensahe ng Islam. At gusto ko pong linawin, ano? Ang Islam ay hindi po nangangailangan ng tao. Ulitin ko po, ang Islam ay hindi po nangangailangan ng tao, hindi po niya tayo kailangan. Bagkus, ang Islam o ang tao, tayo po ang nangangailangan sa Islam. Maaaring sabihin ninyo sa akin, brother, mayabang ka naman, sinungaling ka. Pakinggan po ninyo. Kung bakit sinasabi natin ang Islam
ito ay kailangan o ang tao ay kailangan niya ng Islam, ito ang dahilan, kaligtasan. Bago ako magpapatuloy, tatanungin ko po kayo, yung nasa huli, yung huling dumating, tatanungin ko po kayo, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Dito, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Oh. So, ibig sabihin, Muslim at Kristiyano na nandito ngayon, nagsasabi, isa lang ang Diyos. Okay. Ngayon, tanong, kung ang Diyos ay nag-iisa at magbibigay siya ng relihiyon, ilan kayang relihiyon ay bibigay niya? Sino ang may gusto ng isa? Sino may sabi ng isa? Sino po? Pakita siyang kamay. Kung ang Diyos ay nag-iisa, ilang relihiyon kaya ang ibibigay niya? Sino may gusto, sino may, yung nagsasabi na isa lang? Itaas yung kamay. Itaas yung po yung kamay. Oh, lahat po kayo. Lahat kayo nagsasabi, isa lang ang Diyos at isa lang din ang relihiyon na ibibigay niya. Bakit? Tingnan po natin ha. Kung isa lang ang Diyos at magbibigay siya ng maraming relihiyon, malilito ang mga tao. Hindi po ba? Malilito. Kaya, para malinaw ang mga tao, malinaw ng mga tao, ang Diyos ay hindi niya tayo pahihirapan. Ibigay niya lang ang iisang relihiyon niya. At katotohanan, mga kapatid, mga kabayan, bago pa tayo likhain sa mundo na ito, ibinigay na niya sa atin ang relihiyon natin. Oh, sinungaling ka ng brother. May relihiyon na tayo. Bago pa tayo isilang ng ating magulang sa mundo na ito, may relihiyon na tayo na nagmula sa Diyos. Tingnan po natin. Ano yung relihiyon na yan? Ha? Tingnan po natin na ano yung punto natin dito kanina na gusto natin malalaman? Tungkol sa kaligtasan. Okay? Tungkol sa kaligtasan. Pero, kailangan natin mauunawaan bakit natin o papaano natin makakamit ang kaligtasan. Dahil sa isang relihiyon lang. Tingnan po natin, sinasabi natin kanina, ang Diyos ay magbibigay ng isang relihiyon lamang. At sinabi ko kanina na bago pa tayo isilang sa mundo na ito, nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina, mayroon na tayong relihiyon na nagmula sa Diyos. Okay. Ang tanong, sa mga kapatid natin, kabayan natin na ngayon lamang po dumating, at siyempre sa inyo na pong lahat. Sinabi ko na ang Diyos ay nagbigay siya ng relihiyon bago tayo isilang. Ano ang pangalan ng relihiyon na yun? Kung ganun. Ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa utos ng Diyos. Iyan ang pangalan ng relihiyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina. Tingnan po ninyo. Anak niyo po siya? Ayun. May anak din po kayo? Brother, may asawa na po kayo? Wala pa. Si brother lang siguro. Si brother, okay. So lahat po ng mga kabayan dito siguro, anak niyo po yan? Ayan. So lahat po siguro sila dito, meron ng mga anak. Dito ilan lang yung mga binata. Tingnan po natin. Yung sanggol sa sinapupunan ninyo, siya ay mula sa unang pagsisiping, siya ay lumalaki, at umaabot siya hanggang ilang buwan bago lumabas? 9 months. Okay. Nung siya na sinapupunan ng inyong mga tiyan, sa inyong sinapupunan, mayroon bang ginagawa ang bata dyan? Mayroon wala? Mayroon. Sinabi nga natin kanina, lumalaki siya. Kumakain po siya. Kasi hindi lalaki kung hindi kakain. Ha? Kumakain siya. Natutulog din po yan. Sabi nga ni sister, sino yung nagsasabi? Naglalaro daw siya. Nagbuboksing nga siya. Ngayon nandito yan. Mamaya nandito na naman yung paa niya. Mamaya nandito na naman. Pag nagpa-ultrasound ka, nagpa-check up ka, sinasabi ng doktor sa iyo na yung bata siya ay umiikot-ikot niya sa loob ng tiyan mo. Diba? Brother, nagbabasketball daw, sabi ni sister. Ha? Brother, sinasamahan niyo ba yung asawa niyo pag pumupunta ng doktor para magpa-check up? Ayun. Buti na lang, may kakampi ako dito. Sister, pakinggan po ninyo. Sinasamahan po ba kayo ng inyong asawa pag nagpapa-check up kayo sa health center? Ayun, sabi nila. Ngayon, tanong ko kay brother kasi sabi niya, sinasamahan daw niya. Brother, nakita mo na ba yung picture, larawan doon sa health center, yung sanggol sa loob ng tiyan, sinusubo niya ang kanyang daliri.
Ha? Nakita niyo na po yun? Nakita niyo na yun? Nakita niyo na po yun, nanay? Ayun. Si brother hindi makasagot. Pero yung mga sister, di ba? Sinusubo niya na yung daliri. Tanong, sabi niyo kanina yung bata lumalaki. Sabi niyo kanina natutulog. Sabi niyo kanina kumakain. Sabi niyo kanina nagbubuksing pa, nag-exercise, nagbabasketball pa. Sabi niyo, sinusubo ang kanyang daliri sa kanyang bibig. Sino ang nagutos? Si nanay kaya? Si sister kaya? Brother, inutusan mo ba yung anak mo? Anak, isang mo yung daliri mo. Sabi mo ba, sister, sinabi mo sa anak mo, anak, matulog ka? Hindi. Walang nag-utos sa inyo. Walang nag-utos sa atin yan. Kundi siya'y sumusunod, sumusuko at tumatalima lamang sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon na tayong relihiyon bago pa tayo lumabas sa sinapupunan ng ating ina. Kaya nga sa Biblia, gagamit tayo ng Biblia, ito yung itinuro ng mga propeta sa kanilang panahon na dala-dala nila yung kanilang relihiyon. Kung basahin mo dito, sino din born again kanina? Ayun si brother. Kung basahin mo yung aklat ng Deuteronomy 6, verse 4 hanggang 5, ano na nakalagay doon? Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon lamang, kaya't sambahin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong kaluluwa. Pag isinamaris mo ito, total submission to the will of God. Tama? Sa aklat naman po ng Marcos 12, sa New Testament, Marcos 12, verse 29 hanggang 30, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon lamang. Kahit sambahin mo siya ng buong puso, buong isip, at buong lakas at buong kaluluwa. Total submission to the will of God. So, ang mga propeta, sila ay nag-uutos, nangangaral ng pagsamba sa nag-iisang Diyos ng buo isa, sinasubmit mo yung buong sarili mo. Isinusuko mo yung buong sarili mo. Ito yung relihiyon na isinabuhay at ipinapangar nila. Ngayon ang tanong, anong kaugnayan ng Islam doon sa relihiyon na ibinigay ng Diyos nung tayo na sinapupunan pa lamang ng ating ina at ng mga propeta? Ito po yun. Kasi Tagalog yung mga binabanggit ko kanina. Ano ba sa Arabic ng salitang ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa utos ng Diyos? Islam. Katotohanan, walang ibang relihiyon na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan maliban na ang ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa utos ng Diyos sa katagang Arabic, Islam. Kaya kung kayo ay naniniwala na mayroong isang Diyos at kayo ay naghahanap ng tunay at totoong relihiyon, wala po kayong ibang mapupuntahan. Wala po kayo, wallahi, ako po ay dating Kristiyano katulad ninyo. Wala po kayo ibang masusumpungan maliban lamang na ang Islam. Bakit? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Tignan po ninyo, sa panahon natin ngayon, 2013, pumunta ako ng Securities and Exchange Commission, sinasabi niya doon na ang nakarehistrong relihiyon doon sa SEC ay mayroon ng more than 3,000 na religion. Pero lahat sila nagsasabi itong totoo, itong kaligtasan. Ang born again, ang Iglesia ni Cristo, ang Romano Katoliko, at lahat ng sekta nagsasabi ito ang totoo, itong tunay, ito ang kaligtasan. Tama? Hindi ba? Ikaw ba yung Iglesia ni Cristo? Hindi ba sinasabi doon, yan ang kaligtasan? Di ba? Lahat yan nagsasabi. Pero, kung bubuksan ninyo, ikaklaro ko lang po ha, hindi po ito pang tutulig sa at paninira. Pero, nagsasabi lamang po kami ng totoo dahil sinabi sa aklat ng 1, ang katotohanapin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, ito yung magbibigay sa inyo ng daan upang sa ganun makapasok kayo sa paraiso. Okay. So lahat ng yan, 3,000 na religion, more than 3,000 na religion, nag-claim sila itong totoo. Tama? Itong kaligtasan. Pero ang tanong, halimbawa lang, buksan po ninyo ang isip ninyo. Kung ang isang religion nag-claim itong kaligtasan, itinayo lamang siya noong 1914. Ulitin ko, kung ang isang relihiyon nag-claim na ito ang kaligtasan, pero itinayo lamang ito noong 1914, ano ang magiging kaligtasan ng 1913, 1912, 1911 hanggang sa unang tao? Di ba? Di mo ba? Ang Romano Katoliko, itong pinakaunang relihiyon na itinatag sa loob ng Kristyanismo,
Pinakamatanda ito. Kasi tinatag ito sa pagkatas doon sa Nicaea, sa panahon ni Emperor Constantine, na itayo ito, more than 300 years after na si Hesus Kristo ay naiangat na sa kalangitan. Ngayon kung sasabihin halimbawa ng Romano Katoliko itong kaligtasan, ano yung kaligtasan nung sa panahon ni Propeta Hesus hanggang sa kay Propeta Noah, Propeta Adan? So hindi po ito. Kung bukas lamang inyong kaisipan, marirealize po ninyo ito, kapatid. Hindi pala ito ang relihiyon na magbibigay sa akin ng kaligtasan, kasi itinatag lamang ito ng 1914, itinatag lamang ito ng 1980, 1990 o kung anumang taon. Tama? Sana buksan nyo lang kung iisipan. Ngayon, ano yung kahalagahan? Dito na po tayo bilang panghuli. Ano yung kahalagahan? So, malino na po ba sa inyo na ang relihiyon na nagmula sa dakilang tagapaglikha ay ano? Binanggit natin kanina, ito yung relihiyon ng dakilang tagapaglikha na ibinigay niya sa atin nung tayo na sinapupunan pa lang ng ating ina. Ano yun? Ang relihiyong Islam. Okay. So, malinaw na. Okay. Pangalawa, mga kapatid, na dapat po natin maunawaan. Sinasabi natin kanina, ito yung kahalagan ng yakapin natin. O ito yung pangangailangan ng tao sa Islam. Ulitin natin, ang Islam ay hindi siya nangangailangan ng tao, pero ang tao nangangailangan ng Islam. Kayo po ba'y naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay? Mother? Kayo po bang lahat? Lahat po ba tayo dito ay naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay? Sino gusto dito makapasok ng paraiso? Aba, si nanay, naghahangad po ba tayo ng kaligtasan sa paraiso? Allahu Akbar. So lahat pala tayo. Ano? Ngayon, dito po, papaano kung tayo naghahangad ng katotohanan at kaligtasan, papaano natin makakamit ang kaligtasan na ito kung hindi natin nakikilala yung nagmamayari ng paraiso, yung nagmamayari ng kaligtasan? Ha? So, hanapin po natin dito ang tunay na daan sa pamamagitan ng turok aral ng mga propeta. Binanggit na po dito sa harapan kanina na ang mga propeta, sila ay sumasamba sa nag-isang Diyos lamang, ng pangalan niya, Allah. Tinawag ito. Kung babasahin mo po ang aklat ng Isaiah 42 verse 8, mababasa mo po doon. Kaya lang, sa panahon natin ito, binago-bago. Pero kung hanapin mo yung Hebrew language, nandoon ang pangalan ay Allah. Kaya lang, sa lingwahe na Hebrew ni Propeta Moises, tinawag po niya Eloh. Okay? Eloh o kaya ay Elohim. Tandaan po natin, ang tatlong lingwahe nito, ang Hebrew, ang Aramaic at ang Arabic, ito po ay Semitic languages. Ibig sabihin, magkakapatid po ito ng mga lingwahe o salita. Walang pinagkaiba yan eh. Ako, Ilocano ako. Dito sa Pangasinan, pag pumunta ka ng La Union, mayroong Ilocano dyan. Ilocano dyan. Pumunta ka ng Ilocos or Ilocos Norte, puro Ilocano dyan. Pero nagkakaiba sila ng accent. Nakaw natin? Nakaw po natin? So, ang Diyos ay nagpakilala sa mga propeta at siya yung Diyos na sinamba nila sa pangalang Allah. At siya ang Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin, at dahil siya ang nagmamayari ng paraiso. Siya po ang nagmamayari ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay naghahangad ng kaligtasan, wala kang ibang susundin, kapatid, maliban na lamang na sundin mo ang turo at aral ng mga propeta. At ipinarating sa atin ang aral ng mga propeta ni Propeta Muhammad, peace be upon him, dahil yung mga unang katuruan ng mga propeta noon nangawala na. At si Propeta Muhammad ang pinakahuling sugat propeta na siyang nagparating sa atin yung pamamaraan o yung pagkilala sa Diyos at yung pamamaraan ng pagsamba na katulad ng mga naunang propeta. Ito po, kapag nakamit po natin ito po ay makakamit natin ang kaligtasan na hinahangad natin. Nako po natin? Kaya kung tayong lahat dito ay naghahangad ng kaligtasan, napakadali po na makamit ito. Sa pamamagitan ng pagkilala mo lamang sa tunay ng isang Diyos, siya si Allah, pagkilala mo lamang sa lahat ng propeta, tanggapin mo ang lahat ng mga propeta, mula kay Propeta Adan hanggang kay Propeta Noah, Abraham, David, Solomon, Jacob, Moises, hanggang kay Propeta Jesus, at tanggapin mo, kilalanin mo si Muhammad, peace be upon them all, bilang siya ang pinakahuling sugo at propeta. At yakapin mo, balikan mo yung relihiyon na ibinigay sa iyo nung ikaw ay nasinapupunan pa lamang ng iyong ina. Ito ang ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa utos ng Diyos sa katagang Arabic, Islam. So I hope na parating po namin sa inyo ang mensahe ng Islam
na ipakilala po namin sa inyo ang pangalan ng Diyos na siyang naglikha sa atin. Anong pangalan niya? Allah. I hope na parating din po namin sa inyo kung anong relihiyon na nag-iisa na binigay sa atin ng dakilang tagapaglikha. Anong relihiyon na yon? Islam. At palagay ko po na iparating ko rin po sa inyo na ipakilala din po namin sa inyo yung pinakahuling sugo at propeta na siya nagparating sa atin ng mga katuruan ng mga propeta. Anong pangalan niya? Muhammad. Masya Allah. So, kung ito po ay naunawaan po ba ninyo, bro? Okay po sa inyo, madam? Naunawaan niyo po ba yung mga mensahe, itong mensahe na pinarating ko sa inyo? Malinaw po ba sa inyo? Malinaw po ba sa inyo? Malinaw po ba sa atin na hindi nangangailangan ang Islam ng tao, kundi tayo ang nangangailangan ng Islam? Dahil tayo ay naghahangad ng kaligtasan. Dahil totoo nito, walang sino man sa atin nakakaalam kung kailan tayo abutan ng kamatayan. Tama? Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo. Walang sino man nakakaalam nito. Kung kailan yun nga lang, walang nakakaalam kung kailan ito darating sa atin. Tama? Pero ang nakakatiyak po dito, lahat tayo ay muling bubuhayin. Para ano? Tayo ay uhusgahan, hahatulan ng dakilang tagapaglikha. At pagkatapos ng paghahatol na ito, ilalagay niya tayo doon sa lugar kung ano yung inihanda natin nung tayo nabubuhay sa mundo na ito. It's either paraiso o ang impyerno. Ngayon, sabi nyo kanina, gusto nyo pumasok ng paraiso. Ngayon, para makapasok kayo sa paraiso, kailangan kilalanin ninyo yung nagmamayari ng paraiso. Okay? Tanggapin ninyo siya. Binanggit na natin kanina, sino yung Diyos na dapat natin kilalanin at sambahin? Sabi natin kanina, anong pangalan niya? Allah. Ngayon, sabi nyo kanina, gusto nyo pumasok ng paraiso, handa nyo bang tanggapin na ang Diyos na dapat natin kilalanin? Okay? Yung pangalan ng Diyos na dapat natin kilalanin ay Allah. Handa ba natin tanggapin nyo? Handa ba? Hindi ko marinig. Handa po ba tayo? Allahu Akbar. Ito po brother, mga sisters, ito po ay heart to heart talk. Bakit? Tingnan po ninyo yung sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Kinikilabutan tuloy ako. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi ganap ang pananampalataya ng isa man sa inyo, ibig sabihin Muslim. Hindi ganap ang pananampalataya ng isang Muslim hanggat hindi niya ninais sa kanyang kapatid kung ano ang ninanais niya sa kanyang sarili. Ang tindi nito. Ang ibig sabihin, kung binanggit ang salitang kapatid doon dahil tayo nagmula sa isang magulang. Sino? Si Adam tsaka si Eva. Kaya lahat tayo in nature, tayo lahat ay magkakapatid. Okay? So, sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi ganap ang pananampalataya ng isang Muslim hanggat hindi niya ninanais sa kanyang kapatid kung anong ninanais niya sa kanyang sarili. So, lahat po ng mga Muslim na nandito sa inyong harapan, ang nais po namin sa aming mga sarili ay makapasok sa paraiso. At yun din po ang nais namin sa inyo. Pero sa inyo po ito, kung tatanggapin po ninyo o aayawan ninyo. Inaalok po namin sa inyo ang Islam dahil ito po ang tanging daan upang tayo makapasok sa paraiso, upang makamit natin ang tinatawag na kaligtasan. Inaabot po namin sa inyo, inaalok po namin sa inyo ang pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya po ang nagmamayari ng kaligtasan. Nasa inyo po ito kung tatanggapin ninyo o aayawan ninyo. Okay? So, bilang panghuli, ang paanyayo ko po sa inyo ay ang pagyakap. Ang paanyayo ko po sa inyo ay ang yakapin ang pananampalatayang Islam, ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, at ang pagkilala sa mga propeta. Si Propeta Muhammad ang pinakahuling sugo. Sa mamagitan lang, maaaring sabihin niyo, brother, paanong yakapin ang Islam? Hindi po ito mahirap. Hindi na kailangan dito yung binyagan ka paano. Wala pong pagbibinyag dito. Bagkus, kung taos-puso na ikaw ay naniniwala na mayroong nag-isang tagapaglikha at handang tanggapin na siya si Allah, sa oras pa lang na yun, doon pa lamang kung yan ay taos sa puso mo, Muslim ka na. Okay? Pangalawa, kung ikaw ay naniniwala sa lahat ng mga propeta, tinatanggap mo sa lahat sila. Lahat naman siguro tayo naniniwala dito kay Propeta Adan, kay Propeta Abraham, Moises, David, Solomon, Jacob, di ba? Naniniwala naman po siguro. Kaya pag tinanggap mo lahat sila, pinaniwalaan mo lahat sila, at tinanggap mo si Muhammad, peace be upon him, na siyang pinakahuling sugo propeta, kung yun ay taos sa puso mo, ulitin natin, Muslim ka na. Sa mga ganun na, tinatawag natin na nandiyan sa puso mo. At higit sa lahat, paano gagawin mo dito? Kailangan mo na lamang dito ay sabihin mo,
Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. So I hope maliwanag po sa inyo ito kung paano natin, na nakilala natin ang dakilang tagapaglikha, dahil tinanong ko na po kayo, at I hope maliwanag po sa inyo kung paano ang pagyakap sa Islam. Ngayon ang tanong, tayo po bang lahat ay naniniwala na mayroong Diyos na nag-iisa? Bayan yun ang tanong ko kanina ha. Ngayon, ang tinanong ko ngayon, naniniwala po ba tayong lahat na ang Diyos ay nag-iisa? Okay. So, alhamdulillah. Okay? Ngayon, dito, handa po ba nating yakapin yung relihiyon na binigay sa atin ng ating dakilang tagapaglikha? Ito ang Islam. Dahil ito ang relihiyon na kanyang tatanggapin lamang. Walang ibang relihiyon. Inna dina indallahi Islam. Sabi ng dakilang tagapaglikha, walang ibang relihiyon na katanggap-tanggap sa kanya maliban ng Islam. Upang makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay, ito ay ang pagtanggap. Sabi ko nga kanina, kung tayo naghahanap ng katotohanan at kaligtasan, wala tayo ibang masusumpungan maliban ang yakapin ng Islam. Handa ba natin balikan, yakapin yung relihiyon nung tayo na sinapupunan pa lamang ng ating ina, ng relihiyon na ito ay nagmula sa dakilang tagapaglikha, ang Allah. Handa ba natin yakapin ang Islam? Allahu Akbar. Handa ba nating saksihan maliban si Allah? At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Maupo na po tayo, mga kapatid. Kapatid na po namin kayo ngayon. Nagampanan po natin ang unang haligi ng Islam. Ito ay ang pagpapatotoo na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah, at si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. Inshallah po, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan po ninyo, ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man bumigkas, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah, na taos sa kanyang puso, siya ay makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay taos puso na binanggit mo ito, naunawaan mo ito, at naramdaman mo sa puso mo talagang handa mo itong yakapin, tanggapin. Subalit hindi ka na nakagawa ng pagdarasal mo dahil natulog ka ng gabi, pagdating ng umaga, inabutan, hindi ka na nagising, ibig sabihin namatay ka, diretso ka ng paraiso, kapatid. Ito ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, kapag ang sinong tao na sumambit sa mga salita na ito, nataw sa kanyang puso, ang lahat ng kanyang mga nagawang mga kasalanan mula nang siya ay nagkaroon ng isip hanggang sa oras na ito, kinatatawad ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na dakilang tagapaglikha. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kayo po ngayon ang pinaka malinis, mas malinis pa po kayo kaysa sa amin. Kayo yung tunay na born again. Bakit? Katulad po natin yung mga sanggol na walang kasalanan. So Allahu Akbar, kaya alagaan niyo po yan. Dahil sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga kasalanan ninyo na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gagawin na mabubuting gawa at ilalagay niya yun sa timbangan ng inyong mga mabubuting gawa. Kaya may baon-baon pa kayo ngayon. So inshallah ay ingatan po natin ito, at upang sa ganun may unawaan natin ang Islam ay ang pag-aaral po dito inshallah upang sa ganun ay maunawaan natin ang ganap kung anong Islam. Hada wallahu alam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sister, nabigyan na po ba kayo lahat? Brother, ng mga regalo?